Tuwing Oktubre, ginugunita ang Prison Awareness Week o National Correctional Consciousness Week. Pagkakataon ito para bigyang pansin ang mga person deprived of liberty na ang iba'y tila kinalimutan na ng lipunan. Bukod pa sa mga malasardinas na sitwasyon sa mga kulungan, isang organisasyon tulad ng Philippine Jesuit Prison Service Foundation ang hangad ay mapawi kahit papano ang hirap at mabigyan ng pag-asa ang mga PDL. Kasama natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Jesuit Prison Foundation Executive Director, Father Firmo Bargayo. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Father Firmo. Wala pong audio, Father. Magandang hapon, Miss Ruth. No? Thank you sa pagbigay ng oportunidad sa amin na maging aware, no, ang ating mga kababayan patungkol sa pagsusumikap natin, no, na mapaayos ang kalagayan ng ating mga PDL sa loob ng kulungan, lalong-lalo na sa NDP, Lubilibid Prison, and CIW. Una So, po muna, maraming salamat Father, po. maikling backgrounder lang po tungkol sa inyong organisasyon. Ang Philippine Jesuit Prison Service po ay na-found ito ng isa sa aming dating paring Jesuita. And it's a personal, tawag dito, personal na mission. Kasi po, isa sa kanyang mga kapatid ay nasa loob din po ng bilangguan. And then, sa pagsusumikap na matulungan po yung mga nandito, then the Society of Jesus po, itinatag itong aming foundation para mas maging institutionalized ang pagtulong natin sa mga PDL. So it started 1994 and ngayon po pang 29th year na ng PJPS. So magiging malaking milestone ito next year kasi 30th po sa amin, no. Kasabay po ito ng pagtalaga, no, almost kasabay ng pagtalaga ng National Correctional Consciousness Week ng ating gobyerno. So medyo matanda lang kami ng isang taon. So Okay, yun Father, po yung aming institution. Ano po ba sa tingin nyo yung pinakapangunahing problema na kinakaharap ng ating mga preso? Kasi syempre yung usual na nakikita natin, halimbawa sa balita, di ba, yung siksikan sila, kulang halimbawa yung meal allowance, yung mga ganun po, or even yung medical allowance, yung medical budget for them. Ano po yung nakikita nyo pag mismo nandyan po kayo sa field? Ang pinaka-focus po ng PJPS, no, yung tinatawag nating visitorless, yung mga PWD at saka yung mga elderly natin. So, yan po yung aming mga primary beneficiary. Kasi sa number ng meron tayo dito sa Lubilibid Prison, no, marami sa kanila ang hindi pa talaga nabibisita ng kanilang mga mahal sa buhay. Knowing that our National Penitentiary, nandito sa Metro Manila, marami po sa mga probinsya, pag nasentensyahan sila, noon ay dito sila dinadala. So, yung mga pamilya nila, yung iba sumasama, pero many of them doesn't have visitors. So, kaya ito yung ating mga primary natin, no? O totoo po na siksikan sa loob, pero pag nakuwasok po kayo sa loob, it's like a community inside. Yes. Na masaya po, no? Yung mayroong mga tindahan, mayroong areas na iba nag-aaral sa loob, no? Sa medium security compound, Yes. for example, meron tayong full system of education. So meron tayong ALS Elementary, ALS High School, tapos meron tayong senior high school and college naman, in partnership with University of Perpetual Health System Delta. So, pag titingnan mo ito, medyo magkakaproblema pagdating ng tulugan kasi nga 370% yung congestion rate. Yes. Pero nagagawan naman ng paraan na so far, no, so far, like for example in a building kunyari sa educational building, no, let's say may mga 2,000 doon in one building. Naayos naman, no? May naglagay sila ng parang mezzanine wherein yung mga PDLs, no? But looking at that, masaya yung komunidad, lalong-lalo na during visits, no? Yung pasok dalaw kasi yung mga asawa nila, hindi lang yon, yung mga apo nila, yung mga bata, no? So it's a nice community. Father, pero sa ngayon,
Opo. Gusto ko lang malaman kasi yung you mentioned na nagfo-focus nga kayo dun sa mga walang pamilya, PWD, elderly. Opo. In particular, ano po ang mga programs ng inyong foundation? Mayroon po kami tinatawag na Oplan Dalaw. So it's really a operation, no, na ang ginagawa po namin, hinahanap yung ang tagal ng hindi na bisita sa ng kanilang pamilya, no. Like for example, last July, no, meron tayong isang PDL na ang tagal nang hindi na bisita ng kanilang pamilya. Siguro yung ating PDL, no, taga Davao, yung kanyang tita na lang at saka tito ang naiwan sa kanyang pamilya. So mga 20 years po silang hindi nagkita, and we were able to find and connect sa kanilang pamilya. So naidala po natin sila dito sa CIW naman, no. And then meron ding we started this program though mga before the pandemic, pero ngayon lang siya talaga naging institutionalized din na program sa aming sa PJPS. It's really a beautiful program kasi like for example si Nanay Nadia na taga Marawi naman, no, nasa Marawi siya, tapos itong Oplan Dalaw namin dinala namin sila sa CIW at nakakatuwa po kasi after 18 years na hindi Nagkita sila sila. nagkita, first Oo. time nagkita sila ng kanyang nanay at saka ng kanyang anak, no. So, Father- but it's a big operation kasi kailangan may mag-alaga sa kanila sa province, sa Cagayan de Oro. No, good thing that we have partners with Jesuit Volunteer Philippines na sila din yung mga nag-aalaga sa kung saan man para makarating sila dito sa amin. No? Father, And mahalaga rin yung ano it's a yung beautiful program for visitorless. mahalaga rin meron kasi din yung kaming- okay, go ahead. Opo, Go ahead, Father. Another So, program. So, ito po, like for example, may kwento ko po sa inyo, no? Last graduation ng college, meron tayong from Baguio lang, very near. Pero hindi po nakakapunta yung pamilya, and we were able to connect to his wife. So dinala po natin yung wife niya sa kanyang graduation, no? So tuwang-tuwa po yung wife, sabi niya, "Sorry father, I cannot bring my child, no, yung anak nila kasi hindi pa alam nung anak nila na nakulong yung ang kanyang tatay." Pero if I could have known, no? Yes, Kasi oo. yung tatay, ang dami pong awards na natanggap sa graduation, okay, no? oo. Naka-apat ata na medal. Yun nga po yung So, sabi itatanong niya ko kung sa alam inyo ko eh. lang na ganun yung tatay, no? Na graduate Yes. with honors. He could have brought the son, no? Could have been a beautiful opportunity. Yun po itatanong na ko, makita, Father, no? in So, terms of yung education, kasi mahalaga rin po na kahit nasa kulungan ay napagpapatuloy yung edukasyon, no? May mga scholarship din po kayo dyan sa foundation. Yes po. Yes po. Oo. So dalawa po yung two-prong po yung aming scholarship. One po yung sa mga anak ng PDL. So ang nangyayari po, yung mga PDLs natin na nasa loob ng bilangguan, sila po yung nag-a-apply ng scholarship sa kanilang mga anak. So it's a surprise para sa kanilang mga mahal sa buhay na kahit papano, kahit na nakakulong sila, meron silang opportunity na matulungan, no, sa pag-aaral ang kanilang mga anak. So, like for example, last year, we were able to nakagraduate po, mga 5 po sa ating mga scholars na nakagraduate ng college. And ano po ito, no? Mga honor roll students, kasi 3 po sa kanila graduated with honors, no, cum Father, laude. opo, mag-break So, lang. ito po yung Mag-break ito lang po muna yung isa tayo, sa sir. mga Father. anak ng mga PDLs natin. No? Mag-break lang And po we have tayo, and then we will talk programs about for the them other every month we'll talk about the sa other mga programs bata po. at saka sa mga sa mga nanay. Sige po, mamaya And then, babalikan natin si second Father po- Firmo. Father, magbe-break lang po tayo. Babalikan namin kayo sa pagpatuloy ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon kasama si Philippine Jesuit Prison Service Foundation Executive Director Father Firmo Bargayo. Pinag-uusapan natin itong kanilang mga programa para sa mga PDL. Father, kanina yung sinasabi natin, no, yung scholarship para sa mga anak. Ano po yung second part ng inyong program? We also have another scholarship para po sa mga ex-PDL. Yung mga lumaya na kasama sa education program sa loob na they would want to continue on their studies, no? So, meron po tayo ngayon na mga ex-PDL
na tinutulungan po natin na makapagpatuloy po sila sa pag-aaral. Mayroon tayong 2 college at saka mayroon tayong isang senior high school. So bago din po ito sa amin, no, na yung scholarship na matulungan ang mismong mga PDLs natin na lumaya na at gusto nilang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. So ito Father, po yung scholarship program na mayroon kami. Father, yung mga gusto pong magbigay rin ng tulong, no, sa pamamagitan ng inyong foundation, ano bang klaseng tulong ang pwede at paano ho sila magiging bahagi? Ngayon po, kailangan natin ng mga warm bodies kasi gusto sana namin na matulungan yung formation activity sa loob, no? So if you have the time and you would want to be generous with your time, you can connect with us at saka pwede po kayong maging one of our volunteers, no? Sa formation ng aming mga scholars, ng mga nanay, at saka sa loob po ng kulungan. So that's one. Second, of course, kailangan po namin ng mga donations. Like example, for the Prison Awareness Week, meron kaming soap project, no? So yung soap project namin, it's a simple offering of affection for our PDLs. Very literally, Yes. mga sabon yung binibigay natin sa kanila for Prison Awareness Week, no? Gusto natin lahat mabigyan natin, no? So mga 34,000 po sila ngayon. So 34,000 po yung ating ibibigay sa kanila. Last year, we were able to partner with Katingko and ITI. Yes. So we were able to give to all PDLs, no? Sa lahat po ng nasa NBP and CIW. Yan po yung aming project ngayon, no, sa Okay. Prison Awareness Week. Siguro, So, Father, before we banggitin natin yung inyong mga contact numbers later, no, para makontak din kayo ng ating mga viewers. Pero siguro, ano po ba yung, bakit po ba mahalaga, no, na makatulong din tayo sa ating mga PDL? Kasi syempre, sinasabi ng iba, may mga kaso yan, di ba? Yung in the past, may masamang record. Pero ito nga po, nasa mga correctional or nasa mga kulungan sila, parang part na rin, syempre, to reform them. Ano po? Ano pong mensahe nyo, Father? Ang sa akin po, kung hindi na sila lalaya, walang problema yon. Pero kung lalaya pa sila, pag hindi po natin sila natulungan in their reformation, magiging problema po din natin sila ulit sa labas. And of course, because we are Christians, no, and alam naman natin na ang tawag ng ating Panginoong Jesus, no, sa ating mga Kristiyano na kumbaga tulungan ang mga least of our brothers and sisters, no. And pag titingnan po natin sa rooster ng ating pagbibigay ng yung attention or awareness or consciousness, no, ang mga PDL po natin ay laging nasa pinakadulo. Kasi nga, bakit natin sila tutulungan? Mga problema sila ng lipunan. Pero kami po sa institution namin, kami po ay we are a living witnesses, no, or testimony na totoo na may nagbabago. At beautiful po to see, no, the reconciliation, hindi lang yung pagbabago ng mga PDLs natin, but also yung mga complainant, no, to be able to see that there is also a grace and beautiful blessing, no, from the Lord when we do all this, no. And lagi sinasabi ito ng nauna sa akin, no, si Father Eli, na kung ang mga bacteria or yung mga virus mayroong halaga, sila pa kaya, no, ng mga katulad natin ng mga tao din, no. Okay, Father. Actually, sa promulgation ng National Correctional Consciousness Week, nilagay doon, no, na that every human person and sila po yun, no, yung dignity of every human person na mabigyan ng pag-guarantee, no, na kanilang full respect sa kanilang human rights. Father, So, huli sa na lang tingin po. ko, opo. Yung contact number, sorry, limited na po yung time natin. Yung contact numbers Opo, na lang po ninyo, lalo na yung sa soap nyo, no, yung program nyo, baka may gusto pong mag-donate. Paano po kayo makontak? Opo, we're very, po, sa aming Facebook page po, sa Philippine Jesuit Prison Service. Pwede po nilang i-Google yon, ayan. And our telephone number, 865-90513. And then they can email us, pjps@pjps.org. Okay. Maraming pong salamat kay Opo. Philippine Jesuit Prison Service Foundation Executive Director Father Firmo Bargayo.